Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony po, ang palagyan nyo na kasama sa mga video na to at kumusta po kayo? Kumusta ang mga kapwa ko mangyan? Yan, kumusta po ang aking mga kapwa RTL racers? Magandang hapon po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng patuloy na nagko-comment at shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel natin. So maraming salamat po. Malapit na tayo mag 6,000 subscribers, no. So ang lahat po yan ay dahil sa inyo, no. So wala pong 6,000 kung hindi po kayo sumusuporta sa channel natin. Ayan. So maraming salamat. At kung kayo po hindi pa naka-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. Ayan. At tayo ay nang dumami po tayo dito at marami pa tayong matulungan. Anyway, so ngayong hapon na to, ang pag-uusapan po natin ay kung ako po ba ay nire-recommend ko na mag-alaga ng RTL chicken sa ating mga backyards, no? So marami po kasi nagtatanong, Boss Anthony, ikaw ba ay kung ikaw ang tatanungin, ikaw ba ay based on your experience, ikaw ba ay magre-recommend na mag-alaga ng backyard chicken layers, no? So sasagutin natin yan pagbalik natin pagkatapos ng maikling intro. Okay guys, yon, maraming salamat. Welcome back sa mga nagstay at ayan, thank you po sa suporta dito sa ating channel. Thank you so much. Bago tayo nag-intro, ang ating sasaguting tanong is ang tanong is kung ako daw po ba ay nagre-recommend ng pagkakaroon ng backyard layer farming sa inyong mga likod bahay. Syempre backyard, no. Sa totoo lang po, kung ako ang tatanungin ninyo at gusto nyo po na marinig sa akin kung kayo po ay kung gusto nyo mag-alaga ng RTL, nire-recommend ko ba? Ako lang, sa totoo lang po, nire-recommend ko po siya, no? So unang-una, kung kayo po ay may puhunan, pwede po kayong mag-alaga ng RTL chicken. Kasi may mga tao po kasi nagsasabi at nagko-comment sa ating mga video na tayo daw ay nagbibigay ng misinformation. Sa totoo lang po ay you have to try the business for you to be able to say kung maganda ba o hindi. So sa lahat po ng mga klase ng negosyo, magtatagumpay ka lang hindi base sa sinabi ng iba, hindi sa base sinabi ni Sandugo TV, hindi sa base sa sinabi ni Anthony o kung sino man siyang Poncio Pilato. Magtatagumpay lang po tayo sa ating mga negosyo kung susubukan po natin ang sarili natin. At kung sa tingin natin nandito sa pag-aalaga ng manok ang ating passion, nandito yung magi-enjoy tayo, magiging libangan natin ito, magiging masaya tayo sa pag-aalaga ng mga manok na ganito, at meron po tayong puhunan. Kasi pagka nag-enjoy po tayo guys, pag tayo po ay meron talagang inclination sa pag-aalaga ng manok at nakikita mo na nangingitlog, nagbubunga yung pinaghihirapan mo araw-araw, nakikita mo yung mga fruits ng mga paghihirap mo, nag-i-enjoy ka, masaya ka, wala kang keme kung maglilinis ka ng poultry o magpapakain ka ng manok o magtitimbang ka ng mga manok o magbibigay ka ng antibiotics, ng multivitamins, hindi ka nanghihinayang sa pagod at hirap na pwede mong ibigay diyan. Ang nangyayari po kasi, ang lahat ng klase ng negosyo ay nagiging matagumpay kung ibinibigay natin yung puso natin sa negosyo, no? So ako naman po, kung magsisimula kayo ng backyard layer farming, make sure na inyo pong pinag-aralan. Yun lang po ang aking gustong sabihin sa inyo palagi, no? Pag-aaralan po ninyo yan. Sinasabi ko na hindi mahirap pag-aralan ito kasi madali lang naman po talaga siya pag-aralan. Manood ka lang ng maraming mga videos, ng napakaraming
mga RTL racers, yung mga veterano na, yung mga nagsisimula pa lang. Pagsamahin mo po yung veterans experience saka yung mga newbie experience, kasi yun pong mga yon ang mapupulutan ninyo ng maraming mga pagkatuto. So unang-una yung mga veterans po na mga nag-aalaga ng RTL chicken katulad ni Mang Mags, ni Dwight Tamayo, yan po yung mga si Agrinegosyo, yan po yung mga YouTubers na talagang may karanasan na malalim na sa pag-aalaga ng RTL chicken. At yung mga videos po nila talaga ay available naman yan sa internet, sa YouTube, no. May mga tutorial talaga sila, detailed tutorial kung paano natin aalagaan ang ating mga manok. Ikalawa, dahil yun po ay mga veterano na, syempre alam na nila yung pasikot-sikot. Manoodin po kayo ng mga nagsisimula pa, katulad ko, yung mga nagsisimulang YouTuber na nagsisimulang mag-alaga ng manok, tapos nagbibigay din po ng mga videos, nagagawa ng mga videos, kasi yun po yung mga learning curves na ibinibigay namin. Kami po kasi nagsisimula kaming pag-aalaga, trial and error, tapos yung mga pagkakamali namin at yung mga correction dun sa mga pagkakamali namin, isinishare po namin yun dito. So hindi na nagiging mahirap ang pag-aalaga ng manok. For example, sinasabi ni Mang Mags 23 weeks and above tayo magpapailaw. Meron naman po nagsasabi na 16 weeks nagpapailaw na. So base po dun sa dalawang yun, magdidesisyon ka alin ba mas maganda at mas tama. Yung mas matagal na experience na o yung 16 hours na standard, no? Ako po kasi nag-experiment din ako. Ginawa ko siya na 20 hours naman. Sa 20th week ako, sila ay sa 16th week, yung standard, si Mang Mags 23 weeks. So, ako sa gitna ko po ginawa. So, nagpa-experiment ako. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa ko. Pero kung hindi ko susubukan, hindi ko po malalaman. Kasi ang consequences ng medyo maaga na magpailaw is lumalaki ang itlog. Tapos pag malaki na ang itlog ay bigla po na hindi kinakaya ng ating mga RTL chicken. Yun po ang nagiging consequence. Ngayon, kung ikaw naman ay talagang gusto mong magnegosyo, katulad ng binabanggit ko dati, isa kang OFW, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, tapos gusto mo pag uwi mo, meron ka talagang pagsisimulan. Kasi yung pera na naipon mo, gusto mo meron kang paglagakan. At nasa ganon, hindi ka na bumalik sa ibang bansa na paulit-ulit na lang. Pwedeng-pwede po yan, no? So, habang nasa abroad ka, mag-aral ka, tapos pagdating mo, bago ka dumating, simulan mo na. Mag-order ka na ng mga cages, o kaya ay magpagawa ka na ng mga cages, magpagawa ka na ng kulungan, maghanda ka na ng supplier na orderan mo ng manok, maghanap ka na ng feeds na pwedeng available, tapos mag-provide ka na ng water na malinis. So lahat ng yan ihanda mo na para pagdating mo galing ng abroad, ready na yan para sa operation. So mag-operate ka, tapos syempre pagka tinutukan mo yan, pag binigyan mo ng time, pinahalagahan mo, inalagaan mo, pinalaki mo, lahat po ng yan nagsisimula sa maliliit na negosyo na lumalaki yan hanggang sa yan po ang magpapayaman sa'yo, no? So wala naman talagang, unless otherwise milyonaryo ka, nagsimula ka agad ng 10,000 heads agad. Mahirap din po yun kasi wala tayong masyadong alam, trial and error din. Tapos saka mas maganda magsimula tayo ng maliit, no? So backyard layer farming is one of the key point na pwede nating maging academy, paraan, school natin para tayo ay matuto. At pagka naumpisahan natin, pwede naman after 3 months mag-expand tayo. Pagkatapos uli ng 3 months, mag-expand ulit tayo. So parang ganun lang, dagdag lang na nagdagdag kasi natututunan na natin kung paano natin gagawin yung negosyo, no? Okay? So ganun lang po guys. Kung tayo talaga ay nangangarap na maging sustainable yung ating buhay, hindi tayo umaasa sa sahod natin, hindi tayo umaasa sa pag-abroad natin, gusto natin magnegosyo at kumita habang tayo ay nasa Pilipinas o habang tayo nasa abroad,
ay may kumikita tayong pangkabuhayan sa Pilipinas, pwede din po yun. Yan. So, kailangan natin unang-una, lagi ko sinasabi, pag-aaralan natin. No? At kung gusto mong gawin, syempre, may mga pros and cons ang pagsisimula ng negosyo. No? So, at laging high risk yan. Laging may risk ang pag-aalaga ng manok. At kahit na anong negosyo, may risk yan. So, lagi nating babantayan yung ating negosyo, tututukan natin, tapos bibigyan natin ng pansin. No? Yung mga, lalong-lalo na yung mga shortfalls natin, yung medyo tayo ay nagkamali, doon tayo natututo sa pagkakamali na yun eh. Tapos sa susunod din na natin gagawin yung mga pagkakamali natin yun. Okay? So guys, yun, nire-recommend ko siya, no, sa mga may puhunan, kasi hindi rin po maliit ang puhunan dito, medyo malaki. Kahit 48 heads lang po yan, medyo malaki po ang ating puhunan. So, kung kayo ay may 25-30,000 at gusto ninyong, pwede na kayo makapagbukas ng sari-sari store dyan. Pero sa layer farming din, 30,000 mo if mga 48,000, 48 heads lang yan. Siyempre, pag maliit, maliit din yung kita. At more or less, pag kumain ka ng itlog, at ginawa mo din siyang pang-araw-araw na source ng inyong itlog, baka break even lang din ang magiging resulta. Pero ang mahalaga dito, it's not about what you are making. What is important is what you are learning sa process. Kasi pagka nag-expand ka, pinalaki mo na yung negosyo, mas malaki na ang kikitain mo. Kasi marami ng pagkatutong ginawa mo dun sa maliit na pangangapital mo. Yun. So, guys, sa lahat ng mga OFWs, nire-recommend ko to. Sa mga mga nanay, tatay na wala masyadong ginagawa at nasa bahay lang, pwede po ito. Sa lahat ng mga estudyante na nag-aaral at gusto mo may pantustos ng pera, may puhunan ng magulang mo at pwede kang suportahan, pwede ito. Pwede natin itong maging source ng pang-suporta sa pag-aaral. Ayan. So, sa lahat ng mga nagpaplano at gustong gawin to, subukan nyo lang. No? Lahat ng bagay risky. Pero kung hindi tayo mag-risk, hindi tayo magtatagumpay. Yun lang naman lagi. Kung gusto nating maging milyonaryo, gusto nating yumaman, kailangan nang magsimula. At doon sa first step na yon, doon lagi tayo nagfo-fall, doon lagi tayo nagkakaproblema. Kasi hindi tayo strong enough, hindi tayo matapang enough para subukan yung mga ganitong klase negosyo. No? Dahil dito naman ay ang ROI mo ay everyday, so makakalculate mo talaga kung magkano yung iyong expenses. Ayun, so yun guys, ganun lang naman at hopefully ang video na ito ay makatulong sa inyo kung gusto nyong magdesisyon ng pag-aalaga ng manok. So yun lang, maraming salamat, God bless and see you all sa susunod na video. Bye bye.